So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1129 spoiler. Kilala na nga natin kung sino ang Sun God na nagkulong kila Luffy. Napaka-random nga nito at talagang hindi akalain. At sa last part nga, mukhang makakatakas na nga talagang mga Straw Hat dahil sa nabasag na nga talaga nila ang wall. Ayun, syempre, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1129 at maliwala pa nga tayong title ng chapter as of making this video. Sa cover page nakarating na nga raw si Yamato sa Amigasa Village Hakuri kung saan na-meet niya nga raw doon si Utama at Shinobu. At nagsimula nga ang chapter kung saan talagang patuloy ngang hinahabol ng Sun God ang mga Straw Hat. Kung maalala natin sa last chapter talagang galit na galit nga ito dahil sa sinira ng mga Straw Hat yung sinasabing bansa niya. Pinataob nga rin ng mga ito yung mga Rabid Guardian. Sabay pumasok nga muli ang mga Straw Hat sa diorama at dahil sa may nakita nga silang mapa ng area yung kabilang side na wall nga yung babasagin nila. At nakita natin na hinabol nga sila mismo ng Sun God. Dito nga sa spoiler sinasabing trinap nga raw ng Sun God ang mga Straw Hat gamit ang iron net. Hindi nga ako sigurado pero maaaring pareho nga yung net na yan dun sa parang wire na nakapalibot sa diorama. Pero hindi nga sapat yan sa mga Straw Hat. Madali nga lang silang nakatakas dahil sa matinding ataking ginamit ni Zoro at Sanji. Habang sinami naman daw ginamit ang mapa para maipaliwanag ang itsura ng Lego Kingdom. At kung matatandaan natin, ang plano nga nila tumakbo lamang ng diretso hanggang sa marating nga nila yung bubog at ang kasunod nga nun ay wall na kailangan nilang basagin. Pero ayun nga, hindi pa natin sigurado kung anong matutunghayan natin paglabas nila sa wall na yon. Pero anyway, ito nga talagang matindi mga tol. Ina-reveal na nga kung sino bang sinasabing Sun God na yan. Yan nga, walang iba kundi si Rodo, ang miyembro ng New Giant Warrior Pirates. Yung mismong giant crew nakasali sa Straw Hat Grand Fleet na siyang pinamumunuan nga ni Hyrodin. Nabigla nga ako dito dahil sa tinatawag na Road na Sun God yung sarili niya. Nakita naman natin sa Dressrosa na yung mismong kapitan niya nga winanshot lang ni Luffy gamit nga ang Gear Second. Hindi pa natin alam kung gaano kalakas tong si Rodo pero maaaring kasing lakas nga lang siya ni Hyrodin o mas mahina pa. Bali tama nga yung napanood kong video ni Taking 101 na si Road nga talaga ang sinasabing Sun God. Ang pinagbasihan niya nga lang dun pareho talaga yung sapatos nilang dalawa at yung pinakahuling panel nga sa last chapter kung saan kita sa malapitan ang mata ng Sun God. Pero ito nga siguro mga tol yung dahilan kung bakit niya nga nagawa yan sa mga Straw Hat. Sinasabi na matapos nga raw yung desisyon ng kapitan nilang si Haruji na sumali sa Straw Hat Grand Fleet tumutol nga raw dun etong si Road. At kung ganun nga ang nangyari maaring humiwalay nga siya sa grupo at maaring sariling desisyon niya nga ang gawin nito sa mga Straw Hat. At sinabi na nga rin dito kung paano niyang nahula ang mga Straw Hat na yan. Ang Thousand Sunny nga raw naglayag papunta dun sa Sleeping Mist area. Yun nga raw ang dahilan kung bakit nawala ng malay ang crew at ang uwak nga na si Mugen kinaptured ang Thousand Sunny. Mukhang planado nga talaga ni Road ang mga pangyayaring ito. Siguro talagang nagalit nga siya sa mga Straw Hat dahil sa naging parte nga ng Grand Fleet ng mga ito yung crew niya. Pero syempre hindi naman kasalanan ni Luffy yun dahil sa voluntaryo naman yung pagsali ni Hyrodin at halos ayaw pang pumayag nung mga time na yun ni Luffy. Anyway, dito nga sa last part ng chapter binanata na nga nila ang peking Sun God na si Road at mula nga dyan gumamit si Nami at Sus ng napakatinding Thunderbolt. So hindi nga sinabi rito kung bagsak mang giant pero talagang napakalakas nga ni Nami at Sus pag tinalo nga nila ang peking Sun God. Parang nakaka-disappoint lang din na hindi pala bigat yung pangalan etong Sun God na nakalaban nila. Kinuha pa naman ang pangalan sa Diyos dyan sa Elbap at sa mismong kapangyarihan ni Luffy. Pero dahil nga dyan maaaring makasiguro nga tayo na nasa Elbap na nga talaga sila at sa last part nga nabasag na raw talaga ni Luffy yung wall gamit ang port gear. Hindi pa nga natin sigurado kung ano ba yung lalabasan nila, kung isla ba yan dyan sa Elbap pero wala naman sigurong ibang magdadalhan si Rodo sa mga Straw Hat kundi sa Elbap. So bali ayun nga lang yung spoiler mga tol, i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Ang magandang balita nga wala na naman tayong break next week. Tatlong sunod-sunod na chapter na naman nga ito. Kaya ayun syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!